Miss Kim Chu and Mr. Paulo Avellino. So handang-handa na raw para sa kanilang nalalapit na kasal. Pero nagkaroon di umano ng problema. Sinasabing si Paulo Avellino di umano ay na-offend dahil sa prenup issue. So totoo nga ba ang mga balitang ito or isa lamang itong haka-haka? So yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. So ngayon, eto na, pag-usapan natin dahil matapos po ang ilan sa mga kilig moments patungkol kay Miss Kim Chu and Mr. Paulo Avellino, nagsusurround na ngayon parang wildfire sa social media ang di umano nakasal daw ni Kim at ni Mr. Paulo Avellino. So syempre, tayong mga Kim Pao fans, tayo pong mga supporters po nila, we are so happy to hear those news, diba? Pero syempre, mas magiging happy tayo kung maglalabas sila ng ebidensya patungkol sa bagay na yan. At isa rin sa mga pinag-uusapan ngayon ang patungkol daw di umano, kasi may kumakalat din sa mosang.ph na si Mr. Paulo Avellino di umano ay na-offend daw dun sa nilalaman ng prenup. So ano nga ba yung prenup? Para lang po sa kaalaman nating lahat. So yun, sa gitna po kasi ng patuloy na ingay sa showbiz tungkol kina Kim Chu at Paulo Avellino or Kim Pao, muling uminit ang usapan matapos kumalat ang balitang handa na umano silang magpakasal. Kasunod nito ang issue ng prenuptial agreement or prenup na umani ng sari-saring reaksyon online. Ayon sa isang ulat ng entertainment column, naging mainit ang discussion ng netizen dahil may mga nagsasabing dapat daw magkaroon ng prenup ang dalawa para protektado ang asset ng bawat isa, lalo na umano si Kim na may naipundar na negosyo. Pero ang mas lumaki pa ang usap-usapan na na-offend daw di umano si Paulo Avellino sa issue ng prenup, na para sa ilan ay tila nagpagdududa sa kanyang kakayahan bilang lalaki at partner. So dito po nagsimula yan. Ang simula ng usap-usapang engagement rumors ay nagsimula ang lahat sa mga chika online at showbiz reports na tila may proposal na di umano na naganap between Paulo and Kim. May meet the parents o pamamanhikan na raw na naganap at may usap-usapan na kasal na sila sa ibang bansa. Ang bilis, diba? It was written sa Tonight Abante Tonight News. Bagamat walang kumpirmasyon mula sa dalawa, lumakas ang fantasy narrative ng fans ng Kim Pao na matagal lang sumusuporta sa tambalan. So, about naman sa prenup issue. So, ito daw yung prenup issue na to protect yung mga assets po nila, yung mga naipundar nila bago sila pumasok sa marriage. Ang pinakasentro ng issue ay ang prenup agreement. Sa showbiz discussion, may nagsasabing practical ang prenup, may nagsasabing insulto ito sa relasyon, at may nagsasabing para ito sa proteksyon ng kayamanan ni Kim. Ngunit kung may ibang pananaw na mas sensitibo, ang prenup daw ay nagiging simbolo ng kawalan ng tiwala. Para sa ilan, parang sinasabi nitong handa ka bang maghiwalay bago pa ikasal. Sa mga discussion sa isang showbiz column, binanggit pa na hindi raw dapat maliitin si Paulo dahil hindi naman alam ng publiko ang tunay niyang yaman at estado sa buhay. So, yung issue naman na na-offend si Paulo, ano nga ba yung pinagmula ng issue? Ang claim na na-offend si Paulo Avellino ay nag-ugat sa mga opinyon sa segment sa social media, talk show at commentary videos. Netizens reaction na nagsabing insulto sa pagkalalaki ng prenup. May mga pahayag pa sa entertainment commentary na ganito ang dating. Ang prenup ay tila pagdududa sa kakayahan ng lalaki na mag-provide. Dahil dito, lumabas ang narrative na maaaring ma-offend si Paulo, lalo na't siya ay kilala bilang tahimik
at hindi mahilig mag-flex ng yaman o personal na buhay. Gayunpaman, mahalaga ring linawin na wala pang opisyal na pahayag si Paolo Abilino na na-offend siya. Lahat ay galing lamang sa mga commentary at espekulasyon. Wala pong ganyang mga balita. So para lang sa reality check, ano ba talaga ang ugat ng issue? Kapag inalis ang ingay ng social media, makikita ang tatlong pangunahing layer. Number 1, yung showbiz speculation. Wala pang kumpirmasyon ng engagement na naganap. Wala pa pong engagement. Wala pa pong mga balita na nagkalat ngayon patungkol dyan. Parang that's just an imagination and speculation coming from the netizen and of course sa ilang mga vloggers and showbiz news, 'di ba? So, and of course, syempre tinitingnan din dito yung netizen culture. Gustong-gusto ng mga fans na mag-advance story ng love team. Siyempre kapag naisip natin na matapos yung kanilang mga pag-amin, yung magaganda nilang sinabi doon sa kanilang mga tour, 'di ba? Parang ang ending nun kasalan na talaga kasi parang nakapili na talaga si Miss Kim Chiu kung sino talaga yung gusto niya, 'di ba? And of course, sa sensitivity sa prenup topic sa Pilipinas, madalas pinag-aawayan niya, nakalink sa trust issue at minsan romanticize at minsan demonize, no? So dahil diyan yung opinion ng pagkakaroon ng prenup ay sinasabing ito'y malaking insulto. Sa totoong buhay, ang prenup ay hindi insulto. Ito ay legal na proteksyon, ito ay isang financial clarity at agreement bago magpakasal. Pero sa emosyonal na pananaw ng tao, maaari itong maramdaman na pagdududa, lalo na kung hindi na pag-usapan ng maayos. Kaya nagiging sensitibo ito sa public couples tulad ng Kim Pao. 'Di ba? Mas malaki yung isyung public ownership ng love story. Ang mas interesting dito, hindi lang prenup o engagement. Ang tunay na nangyayari, ang relasyon ng celebrity ay nagiging public project, ang fans ang gumagawa ng storyline, at ang bawat detalye ay pinapalaki. Kaya kahit simpleng usap tungkol sa prenup, nagiging may tampuhan, may na-offend, at may issue ba sa relasyon. So, sa kabuuan po, may mga ulat ng engagement speculation tungkol kay Kim Chiu at Paolo. May mga lumabas na issue bilang side discussion sa prenup at na-offend si Paolo ay wala pong kumpirmasyon. Pawang haka-haka lamang lahat yan. Mas malinaw na ito ay produkto ng social media speculation kaya actual na pahayag ng aktor. So, sa akin pong pananaw, ang tunay na relasyon kung meron man o wala, hindi dapat hinusgan base sa prenup issue o online chika. Sa dulo, mas mahalaga ay ang komunikasyon at respeto sa pagitan ng dalawang tao at hindi sa opinion ng publiko. Ito lang po isipin ninyo, kung magaganap man po ang wedding ng Kim Pao, ni Kim Chiu at Paolo Abilino, kung magaganap man ang engagement, napaka-imposibleng malihim yan. Napaka-imposibleng hindi lumabas sa publiko yan. If you remember one of the artists, si Miss Loisa Andalio, si Miss Ronnie Alonte na kanyang napangasawa, ay maghahabla para dun sa mga taong naglabas sa mga photos at mga kaganapan sa kanilang kasal. Dahil pinagbawal niya po yun, meron silang NDD or non-disclosure patungkol sa pagbubuntis si Loisa at patungkol sa kanilang kasal. Ayaw niya po nilang isa publiko kasi gusto po nila mas maging parang sa kanila na lang, parang yun yung gusto nilang kaganapan. Pero dahil mga public figures sila, hindi po maiiwasan na lumabas. Ganon din po si Kim at Paolo. Mas sikat po si Kim at Paolo, mas lalo na. Ang dami pong mga magpipiesta dyan sa mga social media at napaka-imposible na walang lalabas ni isang resibo na konkreto talagang nangyari, hindi edited at talaga masasabi mong legit, 'di ba? Kaya sa ngayon, syempre tayo pong mga Kim Pao fans, gusto natin maganap yung napaka-ingranding kasal para kay Kim at Paolo. Pero deserve din naman ni Kim na ipagsigawan ni Paolo sa buong mundo na mahal niya si Kim at ikakasal siya kay Kim. At buong puso niyang pakakasalan si Kim. Hindi dahil sa kung ano pa man, hindi dahil sa yaman, hindi dahil sa pagpirma ng mga prenup issue na yan, 'di ba? Deserve ni Kim na makatagpo
ng isang tamang lalaki dahil maraming beses na po siya na nasaktan at maraming beses na rin niyang naranasan ang hindi kagandahang mga experience patungkol sa kanyang past relationship. And I hope and I pray na si Paulo na talaga ang makapagbigay sa kanya noon. 'Di ba? So, mag-antay muna tayo, wag tayong masyadong una-una, tayong bida-bida sa mga bagay-bagay, 'di ba? So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds channel. God bless everyone.